yan. rubber stamp. Pati si Rodante Marcoleta, natawag na yata ng Pangulo na parang may topak o may saltek o out of this world yung kanyang mga pinagsasasabi. Eh bakit ho, mga kababayan? Eh biruin mo ba naman? Etong mga DDS kasama si Rodante Marcoleta, eh parang gustong sabihin na may utos ang presidente o utos ng Malacanang lahat ng mga nangyayari ngayon. Lahat na po sinisi nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Senado, may sarili kayong body. Sa executive, ang mga pangulo. Tapos, di mo ba magkakaiba at ano ginagawa ng Senate President ni Jan? Pakinggan nyo ang banat ni Pangulong Bongbong Marcos versus Rodante Marcoleta. Senator Dante Marcoleta said that the Senate presidency of Alan Peter Cayetano is the only one without Malacanang's blessing. What can you say about that? Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the Senate. Nakatingin nyo po ba si Alan Peter Cayetano ay bet ng Pangulo? Nako, yan lang hong mga nangyaring barilan sa Senado, mga kababayan. Ang taong bayan ayaw nang maniwala na totoo yan o hindi gawa-gawa yan o hindi scripted yan Pati ho ang Pangulo, mga bossing. Di po ba? Pati ang Pangulo. Ang sabi nga ng Pangulo, kailangan investigahan at hindi dapat palampasin ho, mga kababayan. Themselves. I mean, of course, we are aware of the goings on in the Senate because it's important to us to be well informed. But what is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask. Ito baka mamaya, kasi Lunes na ho ngayon, magkatotoo yung sinasabi na kudeta, Alan Peter Cayetano. Magkatotoo yung sinasabi na kudeta para palitan ka bilang Senate President. At mukhang ang iboboto bilang Senate President si Win Gatchalian po. No? At sabi naman ni Erwin Tulfo, meron siyang mga kilalang 3 senador na posible at maaari na lumipat from majority to minority. Naku po, mukhang bilang na yung mga araw, panahon, oras ni Alan Peter Cayetano na makapag-stay bilang Senate President. Pinaghirapan ni Peter Cayetano yan. Di ba? Nagsinungaling pa nga sa mamamayang Pilipino yan na ang sinasabi niya tingnan nyo, sino ba naman ang hindi matutuwa? No? Itatanghal ka nitong mga tao na to bilang Senate President kahit hindi mo sila kinakausap. Kaso po, may bugok na Robin Padilla doon sa loob ng Senado, doon sa sangay nila, sa hanay nila. Ano sabi ni Robin? Simula pa lang po, tinawagan na kami ni Alan Peter Cayetano na Senate President ngayon. Kasi sabi ni SP, meron ng sapat na bilang, 12 daw. Sa makatwid mga kababayan, yung sinasabi ni Peter Cayetano na hindi niya niligawan, hindi niya kinausap, ang totoo, kinausap. Siya yung nag-organisa. Baka po pati yung pag-organisa, mga kababayan, ng pagpunta ni Bato de la Rosa, si Peter Cayetano din. Kaya lang nakukonsensya yung mama dahil nga naipit si Bato de la Rosa doon. Kaya ang naging hakbang plus ka. Gumawa ka nga ng eksena upang sa ganun ma-divert ang isip ng mamamayang Pilipino. At mismong asawa ni Bato de la Rosa, mga boss chief sir, ang nagsabi ho niyan, mga kababayan, na ginamit ng asawa niya ni Bato de la Rosa yung pagkakataon na may putukan doon sa loob ng Senado. Di ho ba, mga kababayan? Tapos sasabihin ni Marcoleta, ang Pangulo namimili ng SP o kung ano ang gagawin ng SP? Diyos ko po, Lord. Si Marcoleta, Pangulo, out of this world na yung kanyang mga sinasabi? Any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. For me as a senator, for sure I will laugh at your face kasi alam natin na hindi totoo yun. Ganun ako ngayon ang Pangulo, mga kababayan. Sumasagot na po, no? Utusan mo yung senador na ito yung buboto mo. parang out of this world yata yung mga usapan ka lang.
Kay Marcoleta ho yan, mga bossing. Kaya, mga bossing, Pangulo. Kaya ho, alam mo, Pangulo, kaya ho yan, ay nasasabihan nito pong kapatid ni Ben Tulfo at kapatid nung dalawang Tulfo doon sa Senado na si Mon Tulfo na mahirap debatihin ang bobo na nagtatali-talinuhan. Tapos nilagyan ng caption, si Marcoleta ang sinasabi dito. Ano? Oh, para kay Marcoleta sinabi ito, mga kababayan. Naku, lalong dadagdag ito sa bigat nung sinasabi na si Marcoleta ay lowest rank bilang abogado. Ang saklap ho nun, mga kababayan. Anyway, siningit ko lang yan. Eto na. Kung babalikan ho natin, mga boss Chief Sir, etong dalawa na ito, nung panahon po, no, na medyo kampante pa sila, hindi pa nila naiisip na meron silang warrant of arrest. Kung babalikan po natin, mga kababayan, iba pa ho yung kanilang mga ine-ebas eh. Iba pa ho yung kanilang mga sinasabi noong mga panahon na ito eh. Bakit po, mga bossing? Sabi dito ni Bongo, May 5, 2019, kaparehas din po ito, mga kababayan, nung mga panahon na si Bongo ay nagpapa-interview at sinasabi na sinasabi ni Bongo na meron pa din tayong reward system, 500,000 sa buhay, 1 million sa patay, 2 million no sa mga nanglaban. Ayun yung mismo narinig ko. Kay Bongo no mga panahon na yon, no? May 5, 2019, President Duterte said he is ready to go to jail. Pero nung inaaresto na siya, halos 12 oras pa tumagal bago siya maisakay sa eroplano. President Duterte said he is ready to go to jail. I told him, I will go with him to jail. That is how much I love the president. O yung mga DDS naman, utong-uto ni Bongo. Ngayon, mga DDS, nangyayari ba ito? Yung sinabi ni Bongo? Or siguro palabas lang sa inyo? No? Or siguro sinabi lang sa inyo yon upang sa ganun iboto niya siya sa susunod na eleksyon. Di ba lahat naman kayo ginamit ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte para makuha ang simpatya ng mamamayang Pilipino o hindi, wag na mamamayang Pilipino. Kasi DDS naman lang ang DDS lang naman ang naniniwala diyan. Para makuha ang simpatya ng DDS na mahal nyo si dating Pangulong Duterte. Ang tanong ko sa inyo, nasa na ito? No, sabagay, okay. Mali naman pala si Mark Ramos kasi wala pang